What's up mga repa? This is Kuya Nicky again, nagpabalik. And today, tayo nagluto ng isang healthy na recipe. Ito yung tinatawag nating tinolang halaan or clam soup. So sa video na to, ibabagi ko sa inyo ang step by step procedure kung paano ko niluto ito. So paano mga repa? Tara samahan nyo umuli at akin nang ibabahagi ang pagluluto nito. Alright mga repa, simulan na natin ang pagluto ng ating tinolang halaan or clam soup. So ito, ang first step na ginawa ko dito, kasi magsasaing na rin ako eh. So yung pangalawang pinaghugasan ay ating gagamitin ito. Ito yung ginamit kong pang sabaw niya. In that way, yung sabaw natin parang itsurang maputi. Yung masarap, mas masarap tingnan kasi pag ganitong drama effect eh. So ating pakukuluan lang ito. Pagka kumulo na yan, yun na yung tamang oras para ihalo yung ating mga aromatics. Ang inuna ko dito yung ating luya. Sa luya, dinamihan ko talaga to kasi gusto ko talaga ma-ginger yung ating sabaw. Tapos ito, hinaluan ko rin siya ng puting sibuyas, yung isang large na size. Tapos dalawang kamatis. So ating itong pakukuluan hanggang sa parang nalulusaw na yung ating kamatis. Tapos hinaluan ko rin siya ng isang tanglad. So imagine niyo yung lasa niyan, talagang masarap yan kahit hindi siya masobrang maalat. Kasi ito, yung halaan natin, ang gagawin natin dyan, huwag nyo ihahalo ng direct. Mas maganda yan, ibabad nyo muna sa tubig ng mga 1 oras or mahigit. In that way, na luluwa niya yung kanyang mga, like yung parang mga buhangin. So, ganun ang gagawin nyo muna dito, tapos babanlawan nyo. Kasi pagka dinirekta nyo yan, asahan nyo yung sabaw nyo mabuhangin pagka kinain nyo. Tapos ito, tinimplahan ko rin siya ng patis. Sa patis, gumamit ako dito ng mga 2 kutsara. So, to taste siya, nasa sa inyo yan, mga kaibigan, kung anong kapasidad nyo at ng pamilya nyo sa alat. Tapos ito, aking itong hinaluan ng a teaspoon of rock salt. Tapos ito, naglagay din tayo dito ng siling haba. Yung 2 siling haba ko, hindi pampaano yan. Pampa-aroma lang yan, hindi yan pampaanghang. Tapos ating itong pakukuluan. So, 8 to 10 minutes or until bumuka yung ating tahong okay na yun. Tapos ito, nag-add ako ng water para mas lalong maparami ko yung sabaw. Total, malasa pa rin talaga siya. Tapos ito, maglalabas siya ng impurities. So, it's optional, but for me, mas maganda ating tinatanggal ito para pag kinain natin yung ating tinolang halaan, talagang masarap tignan o masarap kainin. So, ayan, after 10 minutes, luto na yan. So, madali lang lutuin ito. Kaya akin nang ihalo rito yung ating dahon ng malunggay. Nag-alo ko ng dahon malunggay kasi talagang masustansya to, maraming benefits, especially sa mga lactating moms. Tumutulong to para mag-enhance ng breast milk. So ayan, medyo mas matagal maluto to kaysa dun sa dahon ng sili. So ito, hinuli ko yung dahon ng sili. Ayan, papatayin ko na yung apoy dito kasi maluluto lang naman yung dahon ng sili sa residual heat. So ayan mga repa, tapos na tayo ulit magluto. Naway naalala nyo itong recipe na to at maluto nyo for your families. So again, this is Kuya Nicky. I just want to say thanks everyone sa panonood nyo ng aking videos. So sa mga hindi pa nagsasubscribe, baka pwede naman mag-subscribe and hit the notification bell, like and comment para updated kayo sa aking mga videos. So again, this is Kuya Nicky. Thank you and have a good day everyone.